Good day at day good mga ka-GT sa kalam. Good morning nga pala po sa lahat. Sa mga nagwo-walking, nagbabike, maraming good morning po sa inyo. At dito po naisipan ko pong mag-walking at nakiusap po tayo sa may pamunuan at sa mga nagbabantay. At shoutout kina Ate Angie, Ate Lydia, ay Kuya Henry sa mga nakasabay po namin nagja-jogging dito sa may South Winds at sa aking inaanak. Yung kumari ko po ay bayaan nyo na lang po yun. Huwag nyo nang intindihin yun. Naku po, ihiin. 5:30 po ng umaga kami umalis ng aking inaanak at ayun, nakiusap po tayo at may pinuntahan po akong resort. Ang resort pong pinupuntahan ko dito ay kay Pinsan Noyen, yung inarkilan niya po at syempre, inano lang po, minsan may customer po tayo at ayun, syempre, para-paraan po para makapasok. At pag-uwi ko naman po ay niyayaaga ko ni Pinsan Delvin. Mag-basketball daw po dyan sa may lago. Sabi ko, hindi ako pwede at ako'y paalis pa. Habang nagwo-walking kami dito, may kasama ko kaming majonda na ihiin. Pinawisan naman po, lumabas ang sebo sa katawan. South Winds na po yan. At ayan po, makikita nyo po yung pagpasok po namin sa loob. At nakiusap po kami sa isang guard. At pupuntahan lang po namin yung resort ni Pinsan Noyen. At yun naman po, pinayagan tayo. At sinamantala naman po namin yung pagpasok sa loob. At pumanik po ako sa may papuntang Rurok. Sabay jogging na po. At iniwan ko po yung ID ko dyan. Kailangan po natin sumunod sa policy at kailangan din po natin makiusap sa mga taga dito po, homeowners. Bawal naman po talaga na dito at kailangan lang po natin sumunod sa policy nila. At lumampas po kami dyan sa resort na yan, napakagandang yan at dati pong halfway yan. Naging tawag dito, sugalan ba ang tawag doon, yung sa may casino. At hindi na po ngayon casino, resort na po. Dito po yung area pong ito ay dating halfway po ito, halfway 2000. Tapos ang tagal po naging halfway ito, yun po kilala po ng mga 80s, 90s na kabataan mga ka-GT. At dire-diretso lang po tayo dito. At sabi ko po sa inaanak ko na panay ang jogging. Tapos pag nag-jogging, tatawa, ibibidyo yung inahin. At ayan, lampas na po kami ng Aleta Midway, yung presidente ng homeowners dito, si Sir Jun. Sir Jun, good morning sa inyo. Salamat po at napayagan ako dito para pumunta sa resort ng pinsan ko. At dito po mga ka-JT, iniwan ko lang po talaga yung ID ko. Tapos may kasama ko kung mag-inahin, pumanig po rito at sabi ko dito lang po kayo sa mababa dumaan na. At sinamantalang po namin pag-ikot. Habang papanig po tayo dyan, yung unang ahon na yan ay napakasakit na rin po sa binti niya, lalo po dun sa dinaanan namin. Doon po sa may papuntang kabilang mataas na parte. Ito po ay Lago Vista Subdivision, Mountain Peak kung tawagin po sa amin. Parte po ito ng Mount Makiling pa rin mga ka-JT. Dito po ay napakasarap po, lalo nung panahon po ng pandemic. Ito po yung naging namin outlet na magpapawis, mag-jogging. Talaga naman po isang ikot lang ay papawisan na kayo sa sobrang taas din po. Ito rin po yung iniikutan ko, nagbabike ako. Tapos paikot lang naman po ito. At dito naman po ako dumaan sa may kabilang, yung binabaan ko po na nagbabike ako. Tapos dito po ako dumaan sa may kabila. Pag dumiretso po kayo dyan, ay papuntang yung tinatawag sa amin na Talon 1, Talon 2. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na paikot lang po. Pagkaahon nyo po dyan sa may lampaso dun sa kabilang area, dun sa may bagong resort, kakanan naman po kayo dito. Ayan yung kanan na yung diretso po yun ay papuntang Mount Makiling, Talon 1, Talon 2 kung tawagin. Marami po napunta dyan. At ang dami na po resort at syempre magpapakita po tayo. Umagang-umaga po yan. At kailangan mo na magpagupit. JT sa kalam. Magpapalagay ako ng guhit pag nagpagupit ako mamaya pagbaba. At dito po, papanik lang po tayo dito. Medyo naiwan na po yung majonda namin kasama. Pag gumahakbang, isang hakbang lang nung anak na bunso, 4 na hakbang lang niya. At naku po, ang hirap pong kasama. Nagpapaligo ng tatay, nagmamadali tuloy kami. Pero pagaling ka na kay Danny, para makapanchiks na tayo. At dire-diretso lang po tayo dito. Meron akong papakilala sa iyo, Daisy. Daisy sa ang edad. At ayan, papanik lang po tayo. Joke lang po yun. Gusto ko lang pong patawanin yung mga manonood. Sa nakakakilala. At ayan po, sinamantala lang po namin. Pagkadaan po namin sa resort. At may tao na raw po yun. At dito po, papanik-panik lang po tayo dyan. Mga walking, ka-JT, lahat po ng katropa. Shoutout nga pala po sa mga nagpapa-shoutout. At sa mga
ano dito, nagpapapawis sa may south winds. Ingat po tayo. Lalo si Utol, nakasalubong ko po si Utol Toto Haka. Pauwi na raw po siya. Hindi ko po alam kung anong oras siya nag-walking. At ito po, hindi naman po tayo nag-ensayo at nag-practice lang po tayong mahon dito. At kailangan po natin na matibay ang mga binte. At sa totoo lang po, essence of Christmas na nararamdaman ko na rito, napakalamig na po. Lalo po sa paglabas ng bahay, medyo pag lumabas po kayo ng pamadaling araw, medyo malamig-lamig na po yung simoy ng hangin. Mararamdaman nyo na po lahat yung kalamigan. Nagbabadyang malapit na po ang Christmas at malapit na po ang taglamig. Iniwan ko na po yung kasama ko diyan dalawa, lalo yung inaanak ko na ayun, tagaktak din ng pawis na mga kasakalam. Ito naman po basta may ensayo lang po kayo tapos talaga naman po nakakapanikip ng dibdib do mga ka-JT. At kaya tiis-tiis lang po dito. Pag panik nyo naman po dito ay makikita nyo yung view. Overlooking po sa Laguna Lake yan mga ka-JT. At ito po yung may pinakamahirap. At dito po, pagkakaalam ko may mga nalalaglag po sa sakyan kasi sa hindi po alam na ganun pala po yung katarik yung dinadaanan at medyo may kasikipan. Ikot lang po naman tayo. Dito po tayo sa may harap ng Mountain Peak dumaan. Ilang kilometro nga lang po itong paikot na ito. Sorry po. Ilang kilometro lang po ito. Mga isa lang po ito. Pero yung paglalakadan nyo po ay medyo patagilid ang lakad nyo po dito. Sigurado po kayo. At pag natapos nyo po ito, sigurado naman po ako ang pawis nyo ay sandamakmak po. At hindi po kayo ulitin na magpapawis pa rito. Dahil pa nyo dito nag-jogging ng mga 5 kilometro mga ka-JT. At ayan, medyo may kahirapan na yan. Hinahapon na po ako dyan at hindi natin po syempre titigilan yan hanggat sa makapanik. Kasi pag tumigil po ako dyan, lalo po mahirap maglakad. At ayan, magpapakita po tayo. Medyo hinihingal na. Nakita nyo naman po yung pawis ko. Mga ka-JT, medyo habol hininga na tayo. Uy, sana all namamayat na at konting diet na lang, JT Sakalam. Nakita nyo naman po, napapapikit ako, ibig sabihin po niya, maganit na po at masakit na po sa mga bintian. Pero kailangan po natin pilitin, mas mahirap pong tumitigil dyan at lalo po kayong hahapuin mga ka-JT, basta more lakad lang. Huwag po nyong hihintuan para mas banayad. Huwag nyo lang pong hahapitin ng lakad para yung pulikat hindi masyadong umangat sa binte. Yun lang po yung experience ko. Pero ewan ko lang po sa ibang experience. At after po nun, eto, recovery na po. At makikita nyo na po dyan yung cross na laging signage dito, marking dito. At after po dyan, may mga resort na po dyan sa kaliwa. Kilala ko rin po yung isa nagre-renta dito sa resort na to. Parang pinsanin ko rin po yun mga ka-JT. At ayan, overlooking na po tayo. Konting pahinga lang po dyan, tambay-tambay lang po tayo at medyo marami na po ngayon down at puno-puno na tumubo mga ka-JT. Pero nung panahon po ng pandemic ay dito po ay naging ruta namin, bike at saka lakaw at walking sa mga taga Losnap City. Dito po magpapangita, kaya lang po naabuso po ng iba na nagiinom po, iniiwan yung mga pinagkalatan at ayan, medyo masukal na po yung cross na mga ka-JT. Dati pinipinturahan pa yan. Dito po, ayan po yung tambayan po yan. Napagbawalan na po kami dito pero ako nakiusap lang po ako dahil pinuntahan ko po yung resort. At may tinanong lang po tayo, mga ka-JT. At shoutout nga pala sa may-ari ng resort. Yung pinsan ko, hindi ko na sasabihin kung anong pangalan. At nasabi ko na naman po. At ayan mga ka-JT, papanik pa po yan. Ang ganda po ng weather. Napakalamig na po dito sa umaga. Na-feel ko na naman yung dating pandemic na ganito kalamig dito. Tapos mahangin, mga kasakalam. At dito po, pumalik na naman po uli kami dyan. After ko po magpahinga dyan, nalimutan ko po magdala ng tubig. At nakakahapo nga pala po dyan at dehydrate. At nung makatapos po kami umahon dyan, at ayan po, po ako dyan na naggawa ng DIY stick at nakita nyo na po. Yung puno po niya, no, dati ang ganda-ganda po niya, ngayon medyo natutuyot na tapos yung cross niya, medyo madumi-dumi na po.
Hindi ko alam kasi dati yung caretaker dito tinatabas po yung sa may puno na yun, sa may puno, sa may cross na yun. Ngayon po, wala na rin po ako nakikitang gulay. Dati, nanghihingi lang po ako doon sa dating caretaker. Hindi ko po alam kung napalitan na sila. Dati po kasi may gulay silang tanim dyan sa harapan ng resort na yan. At meron po silang kamoting baging dyan, yung sweet potato. Lagi po ako nakakuha ng talbos noon para ilaga. At yun po iniulang ko dati, nung panahon ng pandemic. Kailangan po ng mga gulay-gulay. At saka yung ano dyan, libre po dyan yung tawag dito, dahon ng malunggay na lagi kong kinukuha. At ayan po, nakita nyo naman po yung aking inaanak. Magja-jogging po yan, napaka-sexy nakita nyo naman po, all black ang aking inaanak. Sunod lang po yan sa ninong niya. Panik lang po tayo dyan, nakita nyo naman po yung dahan-dahan na po tayo at napakahirap na pong panagin niya. Mas mataas po kasi yan kumpara dun sa unang inahon namin. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, yung dating caretaker dyan, may tanim po yan dyan. Ngayon po wala na po ako nakita ng taniman at nakita ko na lang po puro manok. At ayun, medyo masukal. At kinawayan ko po yung bata na yan. At dyan dire-diretso lang po tayo dyan. Sa lahat po ng dating napunta rito, mamimiss po nila to dahil talaga napakasarap naman po magpapawis dito, mga ka-JT. Dito po yan sa Melo, Snap City, parte po ng Mount Makiling. At after nyo po maahon na yun, iikot lang po kayo dito, pababa po ito. Dito po wala na po ako nakitang bahayan dito. Dati may bahay po dito sa parting taas na to. Siguro, napagsabihan po kasi may mga may-ari po ng lupain dito. Hindi lang po napapagawa ng mga resort or bahay kasi medyo mataas at hindi ko po alam sa mga nakabili. Pero yung kalimitan po rito ay meron na po may-ari at meron din po mga binebenta. Hindi ko lang po alam kung sinong pagtatanong kung sinong may binebentang lote rito. Pero po ito ay puro resort din po at meron din po mga bahayan dito or homeowners pero kalimitan po dito mga resort. Pwede ko kayong pumunta rito kung gusto nyong overlooking at hindi ko lang po alam kung mainit ang tubig or malamig. Basta dito po sa parte na to, overlooking po dito pagka kayo nag-swimming dito. Kalimitan po dito ay private resort. Hindi ko lang po alam kung meron silang mga website. Basta dito po, pag pumani kayo do, pwede nyo naman pong tanongin yung mga caretaker dito kung may tao sila o wala. At after po nung makaikot po ako, eto, pababa na po ito. At dati rin po, may mga bahay dito, ayan po, yung lugar na yan, may mga sagingan na yan, ay nakakabili po ng murang murang gulay. 20 pesos lang po, napakarami nyo po maiuwi. At ayan po, overlooking yan pagkatapos nyo pong umahon. Diyan po, may mga dati na nagbebenta ng gulay dyan. Buko, ngayon na wala ako nadaanan. Bibili ko sana yung kapatid ko ng buko, kaya lang wala pong bumababa ng buko. Diyan po sa kaliwa na yan ay papuntang Sitio Caray din po yan. Hindi na po kami nakapanik ng Sitio Caray at nagmamadali po yung kasama namin Majonda. At papaliguan pa raw yung tatay. At ayun, doon na kami dumaan sa may Lazaro compound. Ito na naman po ay pababa lang po ito, mga ka-JT. Ito po yung kabilang daan na pagka po mahon ho kayo, pwede na ho kayo hindi magmaniobra. Basta ingat-ingat lang po sa mga sasakyan papanik dito. Medyo delikado po talaga dito. At last week po o last month, meron pong nahulog na jeep po rito. At nirescue po nung magaling na BQRT na si Patid JRT po, Pulyos. Sila po yung nag-rescue, mga BQRT, mga barangay po dito. At naiaaw naman po yung jeep. Wala naman po nasaktan doon sa sasakyan na hulog kasi nakatalom daw po yung driver at wala pong pasahero nakalasakay po doon sa jeep. Hindi ko po alam kung anong caution ng pagkahulog niya. Basta nakita ko lang po sa post ng aking kinakapatid na si JRT po. Siyempre, chismoso tayo kaya nakichismis po tayo. Dito po, pababa lang po ito. Medyo may kasukalan na po. Pero dati po nung pandemic at nung pinapanik po ito ng mga taga-Pansol, medyo may kalapadan po ito. Ngayon, medyo na gumigit na po yung mga halaman. After nyo po malusong dito, doon din naman po ang labas nyo sa may gate at paikot lang naman po ito. At ayan, nakita ko po yung bagong gawang resort dito na dati pinapanik po namin ay kino-construction pa. At pagbaba nyo po rito, pagkakaalam ko po ay yung kabilang resort na ito ay pagmamayari ng isang konsyal dito po sa Calamba City. Pagkakaalam ko lang po, hindi po ako sigurado. Tapos ito po ayan, matataas na po yung halaman dito, yung mga damo-damo. Dati overlooking po yan. Kita po yung tawag dito, Laguna Lake. Sorry po, na may mental block na naman si JT Sakalam. Ayan, kukurba lang po kayo dyan. Kakanan lang po, parting kanan. Tapos pag kanan nyo po dyan, may tindahan po dyan maliit.
Pwede ko kayong bumili ng kung ano-ano. At ayan, hindi po natuloy yung construction dyan sa may kaliwa na yan. Basta po itong Mountain Peak ng Pansol, marami pong nakinabang dito dati, lalo nung panahon ng pandemic, 2 years. Marami pong nung bawal lumabas, pumunta ng kabilang bayan. Yung kailangan lang magtigil ka sa baryo mo, mga ka-JT. Ito po, pababa na po yan. Ayan, tinutumbok po yan, yung kulay puti, yung parang puti na yan, ay bahay po ng isang konsyal dito. Pero ito po, bagong gawa, hindi ko po alam kung kanino po ito. Tagal din pong ginawa niya, mga ka-JT. Pinapanik pa po namin yan, ay kung-construct pa lang, ngayon gawa na. At ito po, sa may kaliwa na yan, puti na yan, pagkakaalam ko po, ay isang konsyal ng Calamba City ang may-ari niyan. Hindi po ako sigurado, yan po yung sinasabi ko. Tapos, lalampas lang po kayo dito sa maaso na to. May tindahan po dyan maliit. At mayroon pong bahay dyan sa kaliwa. Siguro yung mga caretaker po. Basta yan, dire-diretso lang po tayo pababa dyan. At hindi po ako natakot sa aso na yan kahit panay ang tahol. Basta ang aso naman po, wag nyo lang pong papakilman. Hindi naman po kayo hahabulin yan. At ayan, tinuturo ko pong yan. Diyan po galing sa taas. Tanaw po talaga dito sa babayan. Ayun po yung tinambayan kung mayroong grills at mayroong cross ni Papa Jesus. Ito naman po yung kabila, yung baba nito. Paikot lang po yan. Sinasabi ko sa inyo. Medyo mahaba-haba lang pero pagpapawisan po talaga kayo dito. Hindi nyo na po kailangan mag-jogging. Sigurado po ako makakaramdam kayo dito ng hingal at kaba sa dibdib. At pababa lang po yan, mga ka-JT. Isang ikot lang po ang ginawa namin ng inaanak ko at solve na solve naman po sa pawis. Pagka kaliwa nyo po dyan at doon po ako dumaan sa isang kalsada rito na kumaliwa po uli. Palabas po dito sa Lago Vista. At ayan po, ingat-ingat lang po tayo dito. Minsan may naglalandslide dito. Hindi po ako sigurado pero pag malakas o ulan may napatak po ditong lupa-lupang konti, mga ka-JT. At ayun po, pinakita ko sa inyo yung taas. Nakita nyo po yung mataas na yan. Nandun po ako galing sa ibabaw niyan. Tapos paikot lang po. At after nyo po makababa dito, pawis na pawis po talaga kayo sigurado. At ayan, dire-diretso lang po tayo. Mekos-mekos lang po tayo dyan. Hello guys, welcome to my guys. Joke lang po. Miss Nakakamangha. Viral na viral ka. Dito, sala po ako ng pasok dyan at bumalik po ako. Gawa na nakita ko po, medyo baha-baha. Kaya doon po ako sa may kabilang kalsada dumaan. Sa pangalawang kaliwaan, hindi na po ako dumiretso doon sa may papuntang Midway. Dito na po ako sa may ibabaw dumaan. At ito po, ang labas naman po nito ay sa Old Halfway. Yung talagang dating pinag-aanuhan ng Halfway 2000, mga ka-JT. Sa mga kakilala ko po at mga nakapunta rito, napakasarap naman pumunta rito. Napakabait no may-ari ng dating Halfway 2000, mga ka-JT. Lalo po yung kaibigan ko, yung close friend ko, na parang kapatid ko na, si Elvis Lagaya. Mas marami pong ang experience dito yon dahil po talagang close siya ni Tito Rapi. At yun po, salamat po kay Tito Rapi. At na-experience namin ng Halfway na dati. Mga kasama ho namin, mga koloko noon, lalo si Manrique Parabak. Naku po, pag si Tito Edwin ang binanggit, alam na this. Basta ito po, dire-diretso lang po ito sa mga taga Losnap City. Alam po itong lugar na to. Itong binanggit ko pong Halfway na dati. Basta pababa rin naman po ito, kakanan lang po kayo pagka dating nyo po dun sa sa dulong-dulo niyan, dead end. Bababa lang po kayo dito ng konti at may madadaanan kayo mga bahayan dyan, mga resort. Lahat to yan, inuupahan, mga JD. Sa mga gustong mag-rent dito sa overviewing. The best po rito. Pero hindi ko po alam yung mga website nila. Kayo na po bahala kung paano kayo makapag-rent dito. Pero kalimitan po dito, modern resort. Kaya po ayan po yung dating Halfway 2000. Kalimitan po dito ay modern resort. Kaya medyo may kamahalan dito. Pero depende naman po kung ire-recta nyo, caretaker na lang po yung kausapin nyo. Yun po yung tawag. Pero marami po tayong mga pool agent dito na matitino dito sa sa Pansol. Lahat po sila legit po. Basta sa legit agent po kayo mag-i-inquire at magtatanong. Marami naman po sila mga page dito. At diyan pagbaba po namin, meron pong basketball court dito na pinaglalaroan nila. Ayan, niyaga ako ni Pinsan Delvin at ni Kuya Wancho. At sabi ko, paalis po ako. At galing ako sa jogging. Medyo pagana yung mga bintian natin. At hindi na kayang tumakbo. Wala pa po akong nakita nakatambay dyan at naglalaro. Pagkatapos nyo po dito, pag kumanan kayo, pabalik lang. Pag pakaliwa po, palabas na po kayo ng Lago Vista.
Ayan pong resort na yan, diyan po ko po lagi hinahatid yung aking pinsan na si Kuya Omar, anak ni Uncle Gonzalo, ni Ate Penyang, na lagi nagdi-DJ. At after po nun, syempre, ito, papasok po kami sa Melasor compound para hindi po maputik ang daanan. At di maring di magpapakita ang sakalam. At ayan, pawis na po ako. Sobrang napapawis ko dyan. Medyo haggard na. At ayan, pagpasok ko po dyan, diretso lang po tayo. Sabi ko sa inana ko. At hindi na po kami pumunta sa may Arcangel dyan. Meron pong Arcangel dyan pag may-ari ni Rocky, nung aking kumparing bato. Pagkaliwa nyo po sa gate na yun, dire-diretso lang po kayo. Tapos yung dulong-dulo, kakaliwa po kayo, pababa po ng Lazaro Compound. Pumasok po kami sa may Lazaro Compound, mga JT. At ayan po yung mga resort dito. Nakita nyo naman po yung pinagdaanan na yan. Basta may konting paahon lang po dito. Tapos jumaging po ako dyan. At ayan po, nakita nyo po yung anak ko. Napaka-sexy. Hindi siya lahat naka-black. Ka-JT. Dire-diretso lang po ito. Palabas po ito ng ng tawag dito ng Lazaro Compound. Lazaro Compound po ito. Marami rin pong resort dito at sigurado po dito ay puro modern resort. At mahalay ang resort pag nirent po rito, mga ka-JT. Pero may marami rin naman po mga resort dito na mura, maghahanap lang po kayo, basta masipag po kayo. Pero kung may mga agent po kayo, mas alam nila kung paano hanapin yung mga walang bakanting resort. At ito po, dire-diretso lang po tayo, yung pababa na yan. At nakikita nyo po yung may pine tree na yan, yung puting resort na yan. Yung kabila po niya, nandyan po yung Mark Angel. Yung pagmay-ari po ni Rocky. Purok uno na po ito, purok uno ng Los Nap City. Dito lang po tayo dumaan para sementado po yung dadaanan namin at saka napakasarap naman mag-walking din dito. Pero sa totoo lang, napakalamig na po talaga sa umaga hanggang ngayong oras na to. Siguro mag-aalas 6:30 na po ito. Dumiretso lang po tayo dyan at after ko pong mag-walking, pahinga lang sa bahay at lumabas din po ako ng pansol para po magpagupit naman. Para paghandaan po yung nalalapit na ride namin sa November 28, mga ka-JT. At kailangan po natin magpalakas. Ayan yung sinasabi kong dead end. Kakaliwa lang po tayo dyan. At shoutout kay Ryan. Ryan Lantin. Mga ka-JT. Yung mga dati kong katropa. Yung mga kasama ko dati sa Chemical Boys. At kaya kaliwa lang po tayo dyan. Dire-diretso lang po pababayan. Medyo nag-usap po kami dyan magdinong. Sabi ko, pag engineer ka na, gagawa ka ba ng gantong kalsada? Ang sabi, oo daw, lubak-lubak. Aba, may nag-react. Hindi ko alam kung sino yung nag-react sa lubak-lubak. Sabi ko, ito, nadadaanan ng tubig yan, kaya nagkaaganyan. At ayan, palabas na po kami ng Lazaro Compound. Dito naman, walang guard kasi mga resort owner dito. Yun po yung pinagkakakitaan at maraming agent din po rito. Dito po, may pool agent din po. Iba rin po pool agent sa iba-ibang purok. May kanya-kanya po silang president, kaya yung mga legit agent dito, pag nakita nyo po, pwede nyo pong pagtanungan yan, ituturo kayo sa may bakante at saka kung kailan kayo magpapareserve. Yun po yung nila, yun po talaga yung trabaho nila. At ito po, dumaan kami sa may Purok Uno. At shoutout nga pala po kay Maa, sa nanay ni Parin Jonald. Shoutout sa iyo, Maa. At si Parin Jonald, shoutout sa iyo, tulog ka na, nadaanan ko yung kotse mo, nando sa may kanto. Gagasgasan ko sana, baka may pagbintangan kang iba. At ito po, Purok Uno po ito. Ang labas po nito ay sa may papunta rin sa amin. Sa kanto ng Pansol. Dito na po kami dumaan. At napakaingay po nung kasama ko. Lahat na lang binati. Parang magkokonsyal sa mga taga rito po sa Los Nap City. At shoutout nga pala po sa inyo. Medyo tahimik pa po dito at nakita ko po dyan si Kuya Jimmy nasa kanyang house. At ayun po, may iniwan ko na po dyan yung kasama ko na napakaingay. Lahat na lang po binate at dinaanan ko po yung bahay ni na Parin John. Diyakan ko po nakita si Maa. Shoutout sa iyo, Maa. At dire-diretso lang po tayo. Habang dumire-diretso po tayo dyan, iniwan ko na po yung magnanay, yung mag-inahin. Dumiretso na po ako palabas ng Los Nap City ng Purok Uno. At ayan po, tatawid po tayo dyan sa may kalsada na yan. Nakita nyo naman po, paikot lang po tayo pero tagaktak na po yung pawis namin dyan. Ilang kilometro lang po yung nilakad ko pero napakalupit naman po yung mountain peak. At ayan, syempre, tawid lang po tayo sa pedestrian lane. Sunod po tayo sa rules ng Pilipinas. Kailangan natin tumawid sa pedestrian lane. Tsaka ito'y 4 lane. Kaya nakita ko po dyan si Prince. Ang alternates ng Pansol, Calamba City, panay ang niya. At kanan po, pagkakaliwa ko po, siyempre kanan po, papasok na po ng Pansol ito. Pauwi na po ako, mga ka-JT. At dito po, nakasalubong ko naman po si Bulok. Ayan, papasok. Sabi ko, tatambay lang naman po siya sa labas ng bahay nila.
Ayan po si Lyle Dennis Nuno, nakita ko pong pumapasok, tatawid pa po yun. At sa mga nanonood sa akin at nagtatangkilik sa akin, maraming salamat po. This is JT Sakalam and I thank you. Hindi naman papasok si Lali. Babus mga ka-JT.